Mga tolpo, ang dami nila pati kamag-anak, lahat sila magpipinsang congressman, senator. Tingnan nyo sa Quezon City sa Payatas. Yung tulay doon, hindi pa nila natatapos, ilang taon na. May mag-asawa lang kaya. Ay magkakapatid sila, lahat sila bumibira sa social media, ang tatapang pag maliliit. Pero kahit isa, wala silang pinatikos na politiko nagnakaw. Ang matapang, gayahin nyo kami, bumabatikos ng gagong politiko kagaya nyo. Diba? Magaling lang sa mag-asawa. Eh, ang laki pa naman niya magbigay ng ano sa mga bulikat, 300,000 putang ina. Kung mabuhi lang ng 300,000 na. Tayo kasi napagod ako kasi pumasok kami kaya muntik na kaming magkuryente. Kaya revolusyon! Wala sumusunod ang mga puta. Mga walang bayad pero pag nag-speech, revolusyon ang putang ina. Pero pag laban, aksyon, walang sumusunod. Ibig sabihin, matapang lang sa bunganga. No? Dapat sa leader, nangunguna sa laban at sa hirap, hindi sa sarap. Right? Sinabi ko rin kanina sa mga medyang bayaran, kasi yung tarantadong media doon, sabi na, ayan, isang ano yan, tama ba yung nagawin ng media kung magbalita ng fake news dyan? Mga gago tong GMA pati EBS na to eh. Mga puro inutil eh. Ha? Ang sabi namin, papayag kami na arestuin si Bato basta dito litisin sa ating bansa. Ito ay Republika ng Pilipinas, hindi Republika ng Netherlands, gago. Meron tayong sariling batas na umiiral sa ating bansa. Nandyan ang Supreme Court na dapat humusga kung ang Pilipino ay nagkasala o hindi. Hindi ang Netherlands at ang gagong ICC. Yes! Diba? Pero dahil gago ang administrasyon, pinipilit nila na ang mga Duterte at ang Duterte supporter kasuhan at itapon sa dahig para wala silang makalaban sa eleksyon. Papayag pa ba tayo na maulit ang nangyari kay Duterte? Papayag ba tayo? Lalaban ba tayo? Lalaban tayo para sa ating kinabukasan at para sa ating bansa. Para sa ating mga anak! Ipaglaban natin kung sino ang totoong politiko na may pagmamahal sa ating mga Pilipino. Nagkagulo ba ng ganito nung termino ni PRD? Marcos, putang ina mo, bakit kagulo ngayon? Dahil ba nga? Matibag na support. Kung merong kang bayag, pasukin mo yung bahay ng mga congressman na magnanakaw. Mga walang bayag itong mga tarantado na ito eh. Matapang lang kasi may mga gwardya. Pero kung walang gwardya, payag ba na kusuntukan kami ni Matibag? Pabagsakin ko yan sa round 3 lang. Si John Vic Remulla, pabagsakin ko yung 3 rounds lang. Alam nyo kung sino ang gusto kong referee? Si Marcos, para pag napabagsak yung dalawa, siya naman ang isunod ko. Ang gusto kong announcer namin, si Claire Castro. Ang pustahan, pag natalo yung dalawa, si Claire Castro, ang gawin natin sa kanya, isang buwan natin pagsalitain ang puro kasinungalingan. Tignan nyo mga kababayan, tinanong ng media si Claire Castro, paano mo re-resolve ng presidente ang krisis? Alam nyo kung anong sagot niya? Unang putok, ang pangalawang presidente nasa ibang bansa, gago. Ang
tanong kung paano resolbahin ang krisis, hindi kung nasaan ang pangalawang presidente. Pangalawa, tinanong siya kung meron bang magkaibigan ba si Marcos pati si Mabanta. Anong sinagot niya? Ang dapat po sigurong itanong ninyo, anong relasyon ng mga Duterte pati ng mga Mabanta? Kung hindi ka ba naman tarantado, lahat na lang ng tarantado na naging tagapagsalita ng Malacanang at tagapagsinungaling si Claire Castro. Ang sabi mo, hindi kaibigan ng presidente mong lutang si Mabanta. Pero bakit nandun siya nung birthday ni Mabanta? Diba? Hintayin ninyo na mabaliktad ang sitwasyon at lahat kayo babalatan namin ng buhay. Pagkatapos balatan, buhusan ng kalamansi. Tapos paliguan ng asin. Yan ang dapat gawin sa mga politiko na ito. Mga congressman na mga kulupong na mga buhayan tarantadong inutil, nandyan kayo para i-representa ang boses ng inyong nasasakupan. Ano ba ang tawag sa inyo? Representative. I-representa nyo ang boses at inahin ng inyong nasasakupan. Hindi i-representa ninyo ang pera ng taong bayan at nakawin ninyo. Elicen Fernando, Kamanggagawa Party List, sayang. Kamanggagawa Party List, Elicen Fernando, sayang. Isa siyang manggang bulok na may bulate. Ang sabi mo, nire-representa mo ang boses ng manggagawa. Pwede ka namang bumoto ng no. Pwede ka naman bumoto ng yes. Abstain, pwede mag-abstain. Ha? Abstain, di ba? Pwede siyang bumoto ng abstain, pero bakit yes? Kasi kailangan niya ng pondo sa kanyang opisina. Akala ko ba walang political color? Pero bakit ka bumoto ng yes? Ibig sabihin, isa ka ring mangga. Ekis ka na. Ekis ka na. Huwag ka na pumunta dito. Kaya din. Isa pa yung mga tolpo. Yung mga tolpo, ang dami nila, pati ka mag-anak, lahat sila magpipinsan congressman, senator. Tingnan nyo sa Quezon City sa Payatas. Yung tulay doon, hindi pa nila natatapos, ilang taon na. Away mag-asawa lang kaya. Ang magkakapatid sila, lahat sila bumibira sa social media, ang tatapang pag maliliit. Pero kahit isa, wala silang pinatikos na politiko nagnakaw. Ang matapang, gayahin nyo kami, bumabatikos ng gagong politiko kagaya nyo. Diba? Magaling lang sa mag-asawa. Ang laki pa naman niya magbigay ng ano sa mga burikat, 300,000 putang ina. O mabuhi lang ng 300,000 na. Diba? Diba? Si Matibag, ano ginawa niya? Nagyabang siya sa waiter, ay yun lang ba ang aming babayaran, 50,000? Tapos naglapag ng napakaraming pera. 100,000. Diba? Ngayon, ano nang sabi niya? Peki lang po yun, pinagawa namin sa rekto, malinis ang pagkakagawa, gago. Kaya pala ang daming sindikato sa ating bansa. Gobyerno natin mismo, gago. Yang mga politiko na yan, hintayin nyo yung sinasabi ko sa inyo, 2028 election. Pag ako ang nanalo, magbigay ako ng libreng edukasyon, libreng gamot, lahat ng iskinita pinapasok, pati tain ng aso tinatapakan. Para lang makita na siya para sa Pilipino. Pero pag nanalo, pumunta ka sa opisina, anong sasabihin sa'yo? Kumuha ka muna ng appointment. Pag nagbigay sila ng bigas, pera, kunin natin.
Pero iboto natin kung sino yung dapat iboto. Diba? Lahat yan magagaling eh. Pag eleksyon, lahat. Ako, represent ako na mahirap. Utang ina. O, represent ako na mahirap kasi sila mahirap magbayad ng tax na kawin ko. Tingnan nyo yung namumuno sa atin. Puro magkakamag-anak at magpipinsa lang namumuno sa atin. Kaya hindi umuunlad ang ating bansa. Yan si Kiko Barsaga, palaging nasa rally yan. Yung nasa Sulaiman, magkasama kami doon nag-rally. Alam nyo kung bakit siya sumasama sa rally? Isa siya sa Pilipinong may pinakamalaking binabayarang tax. Alam nyo kung bakit? Siya ang may pinakamaraming pusang pinapakain sa Pilipinas. At ngayon, nandiyan na naman siya. Kaya hanggang dito na lamang mga kababayan, dapat yung leader natin matapang ha. Kagaya ni Duterte. Matapang, may bayag. Nakita niyo naman, di ba, yung ginawa ni VP Sara. Anong sabi ni VP Sara sa sheriff? Bigyan mo muna sila kahit isang oras lang para makalikas. Sabi ng sheriff, hindi, ilang araw na. Eh, di binugbog ni VP Sara. Ganon dapat ang leader. Kaya niyang gawin at ipagtanggol ang kanyang nasasakupan. Mabuhay ang mga Duterte, mabuhay tayong mga Pilipino.